Well, isang confusing yan dahil yung si Toby Chanco, yung campaign manager ng Alyansa, ay bumanat na siya kahit hindi pa binabanggit yung pangalan kay Speaker Martin Romualdez. Dahil alam naman ng lahat na si Speaker yung pinaka-influential doon sa nangyaring impeachment ng 250 to 260 congressmen yung bumoto to impeach the Vice President. So yung statement na yun ni Toby Chanco ay in a way a jibe, an attack kay Speaker Martin Romualdez. At lumalabas din yung chismis na interesado rin si Toby Chanco to be Speaker. So yung statement ni Presidente about impeachment, parang pinapaboran si Toby Chanco. Parang, no? So, nakakadagdagan sa confusion dahil sa July, pipili ng bagong Speaker at bagong Senate President. So, baka, kaya nga sinasabi ko kanina, baka yung mga sarili ng tao nalilito. Dahil imminente yung pagpapalit o pagre-retain ng Speaker ng Congress. Mahalaga yung Congress, lalo na ngayon, may binabanggit si Vice President Sara na gusto niyang ipa-impeach yung Presidente. Diyan magsisimula ang impeachment. So, whoever controls Congress can prevent or support an impeachment. No? So, siguro yun ang hinahanap ng mga tao niya. Yung leadership at saka yung plano, yung strategy. Dahil parang in limbo yung iba in limbo yung iba nakausap ko na, ano bang gagawin namin? No? Ano bang gagawin namin? Do you think may chance talaga na umatake si VP at mag-file ng impeachment laban kay Presidente? Well, kung after nitong midterm disaster ng Alyansa, tapos itong pababa na approval ratings ng gobyerno at ni Presidente, at itong parang kawalan ng strategy, gagamitin niya ng mga Duterte to create the momentum going into 2028. Para ma-create yung momentum na yan, kailangan nilang gawing early lame duck si President Bongbong Marcos. No? Ang ibig sabihin ng early lame duck, dahan-dahan ng lumilipat sa kanila yung mga tao ni PBBM. Dahil sila yung may fighting chance for 2028. So, ganun yung kanilang agenda. Kaya hindi, kung magiging lame duck si PBBM, hindi malayo yung possibility na kumilos ang mga Duterte at yung mga magsisimulang mag-gravitate sa kanila going into 2028 for an impeachment. No? Baka hindi naman bail threat yung sinasabi ni Vice President Sara. Kung ang feeling nila ay nagiging lame duck president si PBBM at kung magkaroon ng free fall yung kanyang approval rating. Na hindi ko pa naman nakikita at this point. Pero kung sakaling mangyari yun, hindi malayo yung kanilang threat to impeach PBBM. Yung visuals nga today sa Doha, dinumog si VP Sara. Parang sunod-sunod yung, kumbaga, nakakaangat sila sa communication. Tama. Dahil kalahati nito, Ses, alam mo naman, it's messaging Diba? Kaya nga, nung napanood ko yung kanyang interview kay Tonying, parang ang tingin ko ay sinisimulan niyang i-reset yung kanyang messaging. Pero hindi naman sapat yung messaging lang Hindi naman sapat yung form lang. Kaya yung sumunod doon yung cabinet revamp, which is part of the substance ng isang set. Yung cabinet revamp ay reset in terms of substance. Yung interview niya parang reset in terms of messaging. Pero sa ngayon, nabitin yung tapos yung messaging parang they're bungling it. But they're bungling this reset. It's a bungled attempt. Yun yung problema. If they don't get their act together, ima-maximize ito ng kanilang mga kalaban. Dahil inuulit ko, nasa gitna na sila ng gera A survival war. So, kaunting pagkakamali mo, kaunting confusion, gagamitin ng kalaban mo. No? At this point, medyo confusing yung kanilang mga kondukta at yung kanilang mga statements. No? Hindi ba too late, pero magayos sila. Magayos sila
tomorrow. No? Well, speaking of that cabinet revamp, Ronald, kanina nabanggit mo sa StoryCon that DMW Secretary Kakdak, Hans Kakdak, Labor Secretary Laguesma, pati na rin si Sojan Guevara could be possibly on their way out. And isa sa mga rason doon, sabi mo nga, is kumari si Secretary Kakdak, he's a silent worker. Is that not enough anymore? Ang hinahanap na ba ng presidente is someone very vocal, someone very visible in the final 3 years of his term? Well, una, unless it happens, it never happened. No? Yang revamp na yan. Ikalawa, ay hindi ko sure kung ano yung hinahanap ng presidente. Paano? Ang sabi lang kasi ni Executive Secretary Bersamin kung bakit tatanggalin itong mga nasa chopping block ay dahil either inefficient or corrupt. Pero sinabi rin ni E.S. Bersamin, pero pwede silang mailipat sa ibang posisyon. So medyo weird yung statement na yon. Kaya hindi ko rin sigurado ano bang gusto ng Malacanang, ano bang gusto ng presidente. No, parang iba yung naghahalo Naghahalo yung iba't ibang mga bagay. Kaya ang lumalabas na chismis ay itong tatlo ay nasa chopping block. No, pero until it happens, it never happened. Tapos marami ring mga iba na parang marami mga criticism yung based sa kanilang sariling mga targets as cabinet secretaries, di ba? Halimbawa, yung tourism department, may target yan na bumalik sa pre-pandemic level na 8 million, pero ngayon around 5 million lang. Kaya natanggal si Acusar, Secretary Acusar, dahil yung kanyang promisa ay 3 million houses sa midterm, ang napagawa lang ay 240,000, so nasibak siya. No? At yung kay Manalo, baka ang tingin kay Manalo, not as aggressive against China, kaya matanggal siya. So, may element kasi na ingay, kailangan nasa kalsada ka defending the president. May element ng output, ano ba yung sinet mong mga targets. Tapos, may element din ng loyalty. Ikaw ba ay loyal sa presidente? Halimbawa, si Sojan Guevara, parang kulang yung kanyang loyalty dahil ayaw i-represent yung gobyerno yun ang trabaho ng Soljan. So tingin ko yun yung mga tatlong kombinasyon dito sa revamp na ito. Pero dahil nga medyo confusing yung mga statements, at this point hindi ko na sigurado kung ano yung magiging basihan para sa revamp.